Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ayon sa Konstitusyon ng Pilipinas, hanggang 3 magkakasunod na termino lamang na manilbihan ng isang tao sa mga lokal na posisyon. Kaya na matapos ang kanyang 3 magkakasunod na termino bilang mayor ng Davao, taong 1998 naman nang siya ay maupo bilang kongresista ng unang distrito ng probinsya. Ang kanyang pagiging congressman umano ay medyo matamlay at walang kagana-gana. Kwento pa niya sa isang interview, noong umano siya ay isa pang mayor, hindi siya makapanood ng sine, pero noong maging kongresista na siya, nagawa niyang maging updated sa mga latest na pelikula sa sinehan. Nagagawa pa niyang magmoling at maglakad-lakad, kaya para sa kanya ay medyo relax lamang ang pagiging kongresista kaysa sa pagiging isang alkalde. Niyakap niya ang pagbabago. Sa katunayan, siya ang nag-iisang politician na binuksan niya ang kanyang tiket sa mga bading, Muslim at may mga kapansanan. Dahil naniniwala siyang ang posisyon ay walang pinipiling kasarian o estado sa buhay. Dahil sa kanyang matapang na pamamalakad sa Davao City noon, marami ang humanga at nagulat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa sa mga ito ay ang nooy Pangulo ng Pilipinas na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nakalaunay humingi ito ng tulong kay Duterte taong 2002. Ang nooy Davao City Mayor pa lamang na si Rodrigo Duterte ay naging anti-crime consultant ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Nang pangunahing tungkulin niya ay manguna sa mga anti-terror task force para sa kaayusan at kapayapaan ng bansa. Sakay ng kanyang big bike, madalas na makikitang rumoronda si dating Pangulong Rodrigo Duterte noon sa Davao at least twice a week para masiguro niyang nasa ayos ang lahat. Sa tuwing gabi naman ay nagpapatrolya siya sa mga presinto at inaalam niya kung sino sa mga pulis ang natutulog lamang at nagse-cellphone. Para naman masolusyonan niya ang pangungutong ng mga pulis, ibinibili sila ng groceries ni Duterte. Sa pangangampanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon sa pagkapresidente, sinabi niya na natatakot siyang maupo sa palasyo dahil baka umabot sa 100,000 ang mapatay niyang kriminal. Napabalita din kasi noon ang tungkol naman sa Davao Death Squad na kung saan marami ang mga napatay na kriminal ng grupong ito. Ilang beses na itinanggi ni dating Pangulong Duterte noon na hindi siya konektado sa grupo hanggang sa inamin niya sa isang interview na suportado niya ang mga ito. Matatandaan na hinamon pa nga niya ang mga human rights group na sampahan siya ng kaso sa korte subalit wala ni isang nagtangka. Dahil sa hindi siya kayang sampahan ng kaso dito sa Pilipinas, ginawa nito ng paraan ng kanyang mga kalaban. Kaya ngayon ay inaresto siya ng ICC at naharap sa Crime Against Humanity noong panahon ng kanyang kampanya laban sa droga at pagkakasangkot nito sa sinasabing Davao Death Squad. Subalit na malaking katanungan ngayon ay kung totoo bang may Davao Death Squad o DDS na pumapatay ng mga kriminal, adik at smuggler sa Davao City noong si Rodrigo Roa Duterte pa ang alkalde ng lungsod. Ang kilabot ng DDS ang sinasabing nasa likod ng pagpatay sa 1,000 katao sa Davao City sa utos umano ng dating mayor at naging pangulo na ng Pilipinas na nakakuha ng 16.6 milyong boto noong May 2016 election sa bisa ng pangako na susugpuin niya ang ilegal na droga sa bansa sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Para kay Pangulong Rodrigo Duterte noon, walang DDS sa Davao City, pero para kina Edgar Matubato at SPO3 Arthur Las Cañas, may DDS sapagkat sila ay mga kasapi nito. Inilahad ni Matubato sa pagdinig noon ng Senate Committee on Justice na pinamunuan ni Senator Laila de Lima. Maraming pinatay ang DDS sa utos mismo ni Mayor Duterte noon. Itinanggi ito ni Manoy Digong at itinanggi na kilala niya si Matubato. Matagal ako nagserbisyo sa kanila. Sa umpisa kong trabaho, 1988, nagbuo ng grupo si Mayor Duterte na Lambada Boys kung Liquidation Squad. Ang trabaho namin, pumatang drug pusher, kidnapper, hold-upper, rapist. Yan ang trabaho ko. Sa pag-umpisa ko, maganda talaga yung kuwan ko kaya nakakatulong kami sa taong mga mabait. Kaya ang pinapatay namin, mga masamaman na tao. Yan ang inuutos sa amin. Dati ako, nag-CHDF
1982. Pagka 1988, kinuha nila ako sa batalyon. Pumunta si Mayor Duterte at saka si Dudong Pagidupon nga police bodyguard niya. Yan ang nagkuha sa akin doon sa Malagos, Kalinan, Davao City. Hanggang pinangalanan kami ni Jun Puras Pala nga DDS kung Davao Death Squad. O, si Jun Puras Pala. At saka si Jun Puras Pala at saka si Mayor Duterte, magkasangga noon yan. Hanggang nag-away sila, parang binabatikos palagi sa media, sa kuwan kay. Yan man si Jun Puras Pala, ang pinaka magaling reporter sa Davao City noon. Si Mayor Duterte talaga ang nagbuo niya ng Lambada Boys hanggang sa DDS. Siya talaga, hindi ka basta-basta pumapatay sa Davao kung walang basbas, walang clearance galing kang Mayor Duterte. Taong 2017, lumitaw ang retiradong pulis na si SPO3 Las Cañas, umano'y team leader ng DDS at inaming meron nga nito na responsable sa pagpatay ng mga kriminal, drug pushers, drug users at iba pa sa Davao City sa utos ng alkalde noon na si Mayor Rodrigo Duterte. Gayunman, sa unang pagharap niya sa Senado noon, itinanggi ni Las Cañas na may DDS at pinabulaanan ng pahayag ni Matubato. Sabi ni Senator Panfilo Lacson noon, pwedeng kasuhan ng perjury o pagsisinungaling ang dating pulis sapagkat noong una, under oath ay sinabi niyang walang DDS. Sa press conference noon sa Senado, inihayag ni Las Cañas na bunsod ng araw-araw na pag-atake sa kanya sa radyo ni broadcaster Jun Pala. Nagalok ng 3 million pesos na kontrata si Mayor Duterte para itumba ang radyo broadcaster. Ang pagpatay kay Pala ay nangyari noong 2003 at nagbigay pa ng 1 million pesos na bonus ang alkalde nang mapatay si Pala. Mari naman itong itinanggi ni Duterte. Inamin ni Las Cañas na siya mismo ang pumatay kay Pala sa utos ng alkalde. Kung matatanda noong taong 2017, para sa Malacanang, ang kwento ni Las Cañas ay isang bahagi ng demolition job na isinusulong ni Senator Antonio Trillanes IV, mahigpit na kritiko ng Pangulo. Si Trillanes ang nag-ayos sa press conference sa Senado noong taon na iyon. Nag-akusa si dating Communications Secretary Martin Andanar na nagalok o binigyan ng $1,000 o 50,000 pesos ang Senate reporters para dumalo sa presscon at maibalita ang pahayag ni SPO3 Las Cañas. Nagalit ang mga reporters noon sa alegasyon ni Andanar. Humingi sila ng apology mula sa kanya. Dahil personal akong involved at personal akong inutusan ni Mayor sa mga nangyayaring patayan noon sa Davao City nung siya ay Mayor pa. And then open statement ko yung sa Senate at saka yung sa pag-imbestiga sa akin, it will incriminate me. And then yung seguridad ng mga mahal ko sa buhay at stake ngayon, hindi na sa akin. Parang mahiya na rin ako at saka hindi ko nakaya din ang may mga inuutos sa akin na gustong ipapatay na nahalata na ni Sani na marami akong ginagawa ng excuses. Ang sa akin is gusto ko nang ilabas lahat. Dahil isa is hindi na kaya ng konsensya ko. Pangalawa, yung promise ko sa Diyos nung nakasurvive ako, binigyan ako ng bagong buhay. Hindi ko pwede itong dalahin sa libingan ko kung ako man ay mamatay o patayin. Kasi napaka-grabe ang magnitude na ginawa namin. And then naawa din ako sa mga anak ko na sila ang mamalasin pagdating ng panahon. Maraming mga pangalan na dawit at napasama sa sinasabing Davao Death Squad. May mga lumutang din ng mga dating nagtatrabaho para sa grupong ito. Subalit ang ilan sa mga itinuturong sangkot dito ay pinabubulaanan ng kanilang mga sinasabi, habang ang iba naman ay patuloy na naninindigang totoo nga ito. Pero kung kayo ang tatanungin mga paps, naniniwala ba kayo na mayroon nga talagang Davao Death Squad? Totoo nga kaya ang grupong ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po.